At dito nga mga kabulay, mamamana nga na naman ako ng isda para meron na namang pangulam ngayong araw. Medyo malalaki pa nga ang alon ngayong araw, kaya naman medyo may kalabuan pa nga ang tubig doon sa labas, kaya naman dito nga lang ako mamamana ng isda ngayong araw sa loob. Medyo may kalabuan pa nga at napakalapot ang tubig dito sa loob dahil nga ito sa naghalong tubig ulan at tubig dagat. Kahit medyo malapit nga lang pala sa pangpang itong aking pinamanaan ng isda ngayong araw, ay dito nga yung malalim na ispat. Ang itsura nga kasi ng dagat dito sa amin ay may part na mababaw at malalim. Kapag nalagpasan mo nga kasi yung malalim na ispat ay mababaw naman hanggang sa makarating ka nga doon sa labas o record. At sa part na ito nga mga kabulay, may nakita na nga ako ditong isdang mulmul, kaya naman agad na nga ako ditong sumisid. At pagkapana ko nga dito sa isda, nararwak yung buhangin, ibig sabihin tinamaan ko yung isda. Sa spot na ito nga pala mga kabulay, ang ilalim ay buhangin, hindi kagaya ng sa labas o record ay mga bato-bato. At ikinasa ko nga na naman pala dito itong aking kargada dahil may nakita nga na naman ako ditong isda. Inaantay ko na nga lang ditong magtago yung isda sa damo hanggang sa makakuha ng tamang tiyempo para sumisid. At nang nagtago na nga rin dito yung isda, oras na para hanapin yung isda, syempre ako ang taya, taybong bali-balito. At nang nakita ko na nga rin dito kung saan banda nagtago yung isda, syempre agad ko na nga itong pinana. At pagkapana ko nga dito, por Diyos, halos hindi na nga makagalaw yung isda dahil tinamaan nga ito sa walang. At dito nga naman pala mga kabulay, may nakita nga naman ako ditong isdang malaking turutot. Ito nga yung isdang pahaba na parang yung nguso, turutot, kaya naman tinawag nga namin itong isdang turutot. Sinundan ko nga lang pala muna dito itong isda hanggang sa tumigil nga ito sa kalalangoy at aking matapatan. Medyo nag-alanganin pa nga akong panain ito dahil medyo may kalakihan nga ito, baka itakbo niya yung tadyang ng aking pana sa part na medyo malalim na hindi ko kayang masisid. Kaya naman para siguradong hindi nga may takbo nitong isda itong tadyang ng aking pana, pinana ko nga itong isda sa kanyang ulo para ma-plug. Mga idol, laki. Dito pa lang sa isdang ito mga kabuli ay solve na ang pangulam. Napakalaman nga kasi ng isdang ito mga kabuli na napakasarap paryaan o sinigang. At panibagong hanap nga na naman ako dito ng isda, baka sakaling madagdagan pa ang aking huli at makabenta. Para naman magkakwarta, hindi lang pumaldo sa pangulam. At sumisid nga na naman ako dito mga kabuli para panain yung isda. At pagkapana ko nga dito mga kabuli, por Diyos, nararwak na naman yung buhangin, parang napakalaki naman ng isda. Parang maganda nga ang pulso nitong aking kamay ngayong araw dahil halos puro ulo o walang ang tama nitong mga isda. Kahit hindi nga pala masyadong karamihan ang mga isdang mulmul sa spot na ito, ang kagandahan ay madali lang silang kunin. Manipis nga lang kasi ang aragan o damo dito na kung saan sila nagtatago, kaya naman madali lang silang makita. Hindi kagaya ng doon sa labas o record na talaga namang ng rubber yung damo. Sa sobrang kapal lang damo, walang kasiguraduhan na mahuhuli mo yung isda kapag ito ay iyong nakita. Numagwa tamo kumon mga witin grass cutter iti sa baybay, anusan ko saran putulan. At sa parte ito nga mga kabulay, may nakita nga ako ditong isang malaking bato. Parang meron nga itong isda sa ilalim, kaya naman sumisid nga ako dito para mailawan itong ilalim nitong bato. At pagkasindi ko nga dito ng aking flashlight mga kabulay, agad ko nga ditong nakita yung malaking lapu-lapu. Lapu-lapu o isdang tutukro nga pala ang tawag namin sa isdang ito. At pagkapana ko nga dito mga kabulay, buong akala ko nga ay hindi ko nga ito tinamaan. Dahil halos hindi nga ito pumalag, kaya naman pala tinamaan sa kanyang walang o ulo. Pero hindi pwedeng magpakampante, baka biglang magpumiglas, kaya naman bumak up na dito si Boy Dakma. Baka bigla pang makabunot, sayang ang pang sweet and sour. Kaya naman nang ma-secured na nga ito ni Boy Dakma, ay agad na nga rin ako ditong umahon. Hindi pa nga pala ito masyadong kalakihan mga kabulay, kagaya dun sa ibang nakikita kong namamana, pero para sa akin ay napakalaki na nga nito. Madalang nga lang din kasi ako makakita ng ganito kalaking isdang tutukro kapag ako ay namamana. At dito nga mga kabulay, nakita ko nga naman dito ang grupo ng napakaraming hito. Ito nga yung hitong dagat na ang tawag sa English ay catfish. Madalas nga pala ako makakita ng ganitong grupo ng mga hito sa spot na ito. Kapag lumalangoy nga pala itong mga hito dito sa ilalim ng dagat, hanggang sa paghahanap ng kanilang pagkain ay sila ay sama-sama. Sayang nga lang at wala pa nga akong panghuli nitong mga hito. Kung meron lang sana, hindi mag-uulam na tayo ng ginataan. Napakasarap nga kasi nitong pangulam sa lutong gata. At dito nga mga kabulay, may nakita nga na naman pala ako ditong isang malaking bato. Kaya naman sumisid nga na naman ako dito para mailawan yung ilalim ng bato. At pagkailaw ko nga dito ay bumungad nga sa akin ang 3 pirasong malalapad na isda. Hindi ko nga lang alam kung ano nga ang pangalan ng ganitong klaseng isda. Saktong papaalis na nga rin sila, kaya naman agad na nga ako ditong pumana ng isa. At pagkapana ko nga dito, tinamaan pa naman malapit sa parting buntot. Binalatay niya yung tadyang ng aking pana, sana hindi mawala. Kahit makawala, makabunot na yung isda, basta yung tadyang ng aking pana ay hindi mawala. Kaya naman hinanap ko nga ito sa bawat sulok nitong bato. Mabuti na nga lang hindi itinakbo sa malayo itong tadyang ng aking pana, nandun sa sulok ng bato. Nagpapasalamat pa rin ako kahit hindi ko nakuha yung isda dahil hindi nawala yung tadyang ng aking pana. Hindi naman nag-iisa yung isda, ang sabi ko ang nag-iisa lang ay itong tadyang ng aking pana, walang reserba. At dito nga mga kabulay, sumisid nga na naman ako dito dahil nakakita nga na naman ako
dito ng isdang mulmol. At pagkapana ko nga dito, sayang at nakailag nga yung isda. Kaya naman panibagong hanap nga na naman ako dito na target na isda. At nang may nakita na nga ako ay sumisid nga na naman ako para panain yung isda. At pagkapana ko nga dito ay nararwak na naman yung buhangin dahil sa palag ng tinamaan kong isda. Sa ispat na ito nga pala mga kabula ay dito ko nga napana yung malaking isdang dalupane. Mabuhangin kasi sa ispat na ito na kung saan naninirahan nga yung mga isdang dalupane. At napasisid nga na naman pala ako dito dahil meron nga na naman ako ditong nakitang isdang mulmol. At pagkapana ko nga dito, produce na laltag kaya naman agad na nga rin ako ditong umahon. Ito nga pala ang huling napana kong isda ngayong araw. At tanghali na nga rin pala sa oras na ito kaya naman umahon na rin ako sa aking bangka. Ito huli natin ngayong araw mga idol, uwi na tayo. Nakadali lang tayo pang ulam. Yung huli natin ngayong araw mga idol, malaking turutot ng napana natin oh. Sulit to. Ito pa lang ulam na mga idol. Nakajakpat rin tayo sa ano na to oh. Ito pa lang ulam na. Malaki to mga idol. Turutot. Yan. Tapos ito mga idol, malaking lapu-lapu. Oh, yan. Nahuli natin malaking lapu-lapu sa bato. Solid mga idol oh. Yan pa lang dalawa. Ayos na. Kasi ito yung mga mulmul natin mga idol oh. Yan oh. Bukas natin. Maraming salamat nga ulit mga kabuli dahil sinubaybayan nyo nga na naman itong aking fishing adventure hanggang dito sa dulo. At sana naman kung nagustuhan nyo nga na naman itong aking video, sana naman huwag nyong kalimutang i-like at i-share. At o siya hanggang dito na lang po. Kita-kits na lang po ulit tayo next upload. Por Diyos.